Sumainyo ang kapayapaan. Papuri pa sa salamat sa iyo. Dakilang amang lumalang, walang humpay sa pag-aakay, sa matwid niyang daan. Sa pamamagitan ng kanyang espiritu, liwanag at tanglaw kanyang alay. Sa pamamagitan din ito, natututunan ng tao na may totoong pagnanasa sa kanya na kilalanin siya. At sa pangalan na binaba na tuwirang tumubos sa lupa, dooy nakakamta ng madla yung tunay na pag-ibig ng amang dakila. Ang may pandinig ay nakarinig. Pananalig nyo ba'y buhay? Pagtitiwala nyo ba'y totoo? Kung tapat at tuwiran, maghintay kayo sa kalooban ng Ama para sa inyo. Sapagkat, anong silbit, anong saysay ng mga nakatala sa banal na aklat na binabasa ng sino mang nagnanasang mga tuto, kung hindi ito patototohanan at bibigyang kabulaanan? Sa makatwid nagaganap at nabubuhay ang mga salitang banal sa taong tumatanggap at nagsasabuhay. Alalaumbaga, gaano man kadalas sabihin ng tao, bukas mamamatay ka. Kung di ka looban ng Ama, hindi ka mamamatay. Gaano man naman kadalas sabihin ng tao, bukas may pera ka. Kung wala namang pagmumulan at ikay na may walang ginagawa, kundi tatamad-tamad lamang. O dili kaya'y tamad ka na ni hindi ka pa marunong maghanap ng kabutihan, mayroon bagang himala. Subalit lahat ng gumagawa ng pawang kabutihan at napakabuti kanino man, may aasahang gantimpala sa Diyos na dakila. At siyaon ang Ama, gayon ang Ama, ganyan nga siya, kaya't kung kilala, higit pang kilalanin at nang matutunan kanyang mga aral. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Lucas. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan, napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth. At buong galak na sinabi, pinagpala ka ng mga babae, sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Maliwanag ang katotohanan. Natutupad ang salita ng Ama sa mga pinaaabutan ng mga anak niya na nagtitiwala at nagiging tapat at makatotohanan. At ang Espiritong taglay naman ng mga taong anak ng Ama, nararamdaman ng may totoong Espiritu sa katawan. Kaya naman ang katawang alingas-ngas kapag nadama ang Espiritong banal, naglulubag na ang anumang kaloobang di mainam. Napapawi na ang anumang pandamang hindi nararapat at lumilinis ng isip nang dahil ang umampat at pumaram sa hindi nararapat sa katawan, yaong Diyos ng liwanag sa pamamagitan ng Diyos, Espiritong taglay. Alalaumbaga, paano nga nagaganap sa buhay ng tao ang katapatan? Ganang pagkatao hindi makakaganap sa katapatan ng sinuman, ganang Espiritu ng Ama, ang di kayang gawin ng tao ay magagawa nito. Kaya't ang sinumang nakasalalay at ang buhay niya ay nasa Espiritu, wala nang lumbay kailan paman.
Makadama man yaan bilang pagkatao, ngunit kapag ang espiritong malakas ang sumakatawan, tunay na napaparam ng lubusan. Alalaumbaga, mahirap makamta nito kapag marumi ang isipan ng tao. Subalit kapag malinis ang pag-iisip at nasa katotohanan ng diwa, lahat ng tumatanggap, natatanggap nila'y salita ng Ama at di salita ng kapwa. Kaya alalaumbaga, huwag kayong magsiluha kung kayo nasa katotohanan at huwag niyong ibigin ang sanlibutan upang tigibin kayo ng galak ng Ama sa kanyang pag-ibig. Huwag ninyong pahalagahan ang inyong laman at katawan, sapagkat siya ang nagpapahalaga sa lahat ng may buhay. Kung tuwirang pinahalagahan ninyong sarili nyo, at siya naman ay inyong iniwas at tinalikdan, wala kailanman kayong patutunguhang mainam. Kaya't huwag niyong dibdibin, alalaumbaga, pasakitan at masaktan ang inyong damdamin. Sapagkat ang Amang naririyan sa puso't isipan nyo, siyang inyong damhin nang hindi manaig ang katauhan na di nararapat na maganap. Ikaw ay maglubag ng dahil wala kang naramdaman na pait. Yan ang pawang katotohanan. Mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Pahatid ba sa iyo ay tunay na masakit? Sinong nagpahatid? Tao baga o Ama? Sapagkat kung ang Ama ang nagpapahatid ng mga aral niya, gaano man ito kasakit kapag tinanggap ng mga anak niya, ang sakit na nasa kanila'y nalilinisan, nahuhugasan at gumagaling. Subalit kapag salitang tao ang pinakinggan at tinanggap mo, panigurado 100% dahil tao pinagmulan, dulot sa iyo'y sakit at pait. At yan ang patotoo kapag pagkatao kayo, ang may pandinig ay nakarinig. Alalaumbaga, kaya huwag niyong sayangin ang kaloob sa inyo. Tigibin ninyo ng galak ang puso nyo. Huwag niyong alalahanin ang salitang tao, kundi tigibin ninyo ng paniniwala sa salita ng Ama. Ano man ang gawin ng kapwa nyo tao, masigit ang magagawa ng Ama. Ano man ang sabihin ng kapwa nyo, malamang kung kaya nila'y magawa nila. Ngunit ang Ama lahat ng sasabihin niya'y kayang-kayang tupdin niya. Kaya isa lang, alang nyo siya, malulugod, magagalak siya. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Umpok-umpukan man, kahit siyang dako, panigurado, kapag magkakaiba ang isip, may talusira. Subalit, kapag sama-samang totoo ang bawat isa, walang magiging sira-sira. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Yaon ang nararamdaman ng nakaispiritong tao. Kaya't kung sa oras na may umabot sa inyo, napahatid ng kapwa nyo bilang pagkatao sila, panaigin nyo ang espiritong sumasa inyo at di madadaig ang katawan nyo. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Yaw ng pawang katotohanan, nahahabag ang Ama ng pawang matapat at totoo na may takot sa Kanya. Subalit, kung pakunwaring takot at sa salita lamang, batid niyaon, batid niyang lahat yan. Kaya't ang wika niya, halina kayo mga mahal ko. Kung tunay niyong kilala ang Ama, mananahimik pawa kayo. Walang pakikinggan kundi salita niya. Walang bubulayin kundi aral niya. Walang susundin kundi siya. Liligayat, papayapa, kayong ganap. Banal ang kanyang pangalan.
Kinahahabagan niya ang may takot sa kanya. Pinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanyang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Pawang katotohanan, pinasilay ng Ama ang kahiwagaan ng isang Elizabeth na may tanda na ang gulang at isang Maria na di pa nagagalaw man lamang, ngunit nagbuntis at nagkaroon ng anak sila kapwa. Sa hiwaga ng Ama, naganap ang kaparaanan niya. Sa kapangyarihan niya, natupad ang salita. Kayo, mayroon bang mahirap para sa buhay nyo na alam nyong hindi kakayanin bilang tao? Mayroon ba kayong inaalam na alam na ninyo? Kung ang Ama ang inalam ninyo at alam na nga ninyo, matututunan nyo ang aral niya at salita niya ay gagawin nyo. Subalit kung ang inaalam ninyo ay puro salita ng kapwa nyo, at ang pinaalam nyo ay salita rin ng kapwa nyo, at pagkataong pagtanggap nyo at pagkilala sa kapwa-tao ay pagkatao, hindi nyo madarama ang Diyos Ama. Kaya mga mahal, magbulay, magtanto kayong lubos. Magsasabi ang mga anak ng Ama, hindi po ako magte-text, hindi po ako magsasalita, pagtalikod ginagawa. Yan ang tao. Bilinan mo halimbawa ang anak mo. Kapag pagkatao at espiritu kang nagturan, hindi mawawawaan ang katotohanan. Anak, sumunod ka sa akin nang maramdaman mo ang katotohanan. Paano ba makasusunod ang may ginagawang liko-liko? Sa palagay nyo? Makasusunod ba ang taong hindi totoo na may tinatago pang ginagawang lihim? Hindi. Kahit kailan, mga mahal ko, kapag may lihim ka pang kasalanang hindi mo ito inaalis sa'yo, hindi ka makagagawa ng totoo at tapat sa kapwa mo tao. May malilihim ba naman sa Ama? Kahabag-habag naman ang patuloy na nagmamabuti at nagmamagaling. Isang araw lalabas ang bulok at sisingaw. Sapagkat kailanman walang bulok na nalilihim, sumisingaw at umaamuyaan. Itago mo man ang itago mo sa ilalim. Lalabas at sisingaw din. Hambing baga sa isang uod na pumasok sa bunga ng halaman. Pag binuksan niyaan, makikita pa rin. Kaya, kung ang kumakain doon ay tinititigan, hindi niya yung lulunukin at sasabihin may uod palayaan. Mga minamahal, ano baga ang ibig kong ituran? Kung wala kayong ninanasang masama sa kapwa nyo at di tama na iniisip kayo, mapapatag ang isipan nyo. Papatagin ng Ama ang damdamin nyo, sapagkat ang damdaming siya ang nasa sa inyo. Wala kayong iniisip at wala kayong gagawin, nakakapaboran nyo ang kapwa nyong isa, ipapahamak nyo naman ang isa. Ang nais ng Ama tulad ni Elizabeth at ni Maria, nagkapanagpo sila, nadama nila kapwa ang espiritong nasa kanila, kaya nag-umapaw ang galak nila. Kaya kapag ang isang tao ay nagkapanagpo na hindi totoo ang kapwa nila espiritong sinasabi, isang espiritong masama at isang mabuting espiritu, hindi sila magtutugma. Yaon ang pawang katotohanan, mga minamahal ko, kaya't gawin niyong mainam na tanggapin ang espiritu ng Ama at espiritu niya ang maghahari sa buhay niyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ngayon, mga mahal ko, inyo na lamang pagnilayan ito. Ang bagang ninyo at mga ngipin, magkaugnayaan. Ang dila ninyo ay naririyan. Kung magkamisan, ngunguya kay nakagat mo dila mong sarili. Ganyan lamang ang tao.
Kapag hindi hiniwalay sa kanya ang kamalian, siya mismo ang masasaktan. Subalit, kung patuloy na hinahanap ang mabuti at ang tuwirang gagawin ay kabutihan, saktan man siya ng kapwa niya nilalang at may magpasakit man sa kanyang kapwa-tao, tandaan ninyo, ang amang nakababatid ng lahat ng nagaganap sa buhay nyo, siyang nagpapagalak ng puso nyo, siyang pumapayapa ng isip nyo, at siyang magpapatag ng damdamin nyo. Kaya naman, itong si Maria, di man kagansa-gansa sa kanya ay batid ang magaganap na magbubuntis. Pagtatawanan, hahatulan, tinanggap na tuwiran, sapagkat sinunod ang habili ng Ama. Mga minamahal, ano ba naman kung ipahiya kayo ng kapwa nyo at mapahiya kayo sa kapwa nyo tao? Kung nakatatalim at nakasusunod naman kayo sa Amang totoo, hindi nga ba't magagalak pa rin ang puso nyo? At siyaon ang katotohanan, mga mahal ko, kaya ang taong tumanggap sa Espiritu Santo, nilalasap niya may pait, nagagawa pa rin humalakhak. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O aking Ama, puspos ng ligaya, Espiritu na dulot mo sa bawat isa, kaya't ang nalulumbay, iyong pinagagala, hinahawi mo ang di marapat. Ikaw aking Ama, ang tunay na galak at sigla, kaya't kung ikaw ang nananahan sa isip at kalooban, anumang bagay yaoy hindi pahahalagahan. Habang taglay yaong galak na dulot mo, natigib ng kagaanan puso nito, sa pagtupad sa'yo't pagtalima, walang kahit anong laman ng isipan, kundi yaong sa'yo'y mga aral, at tuwirang ito'y ninanamnam, binubulay-bulay, pinagninilayan ng iyong mga anak na totoo, Ama. Iyan ang katotohanan na wika mo't magaganap sa lahat ng iyong mga anak na tuwirang ika'y tinanggap at di magiging ganap, taong mananaig. Kaya't sa bawat datal ng paghahari mo, nakikita't nababatid mong totoo, tulad ng iyong mga aral na nabibigkas, na itala sa lupa. Tinuturuan mo yaong tapat sa'yo, hinahanap nila ikaw, minamasdan nila ikaw sa mabuting kaganapan, hindi yaong katauhan na walang minasdan at di inalam yaong sa'yo lamang. Kaya't walang matutuntun sa kamalian, kung di tutuntunin ng nagkakamali, at ang naaakay mo sa matuwid, yaong iyong mga anak na labis ang sayo'y pagnanasang ika'y kamtan, Ama. Ikaw lamang tuwina ang marapat sa kanila'y manguna, upang kanilang tuwirang madama at tuwiran na matanggap yaong iyong ganap na
matwid at marapat, pagkat sila'y anak mong di nababati. Iyaong kaukulan mo at karapatan, kaya't ibinahagi mo ang Espiritu na mula sa iyo't sa iyong anak, Ama. O kay buti mo, o kay dakila mo, walang hangganan ang iyong pagmamahal. At tuwirang mararamdaman nang ikaw ang nakatahan. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Hambing sa batang umiyak, kahabag-habagang sasapitin ng mga nagsusumigaw. Nakala mo ba'y natutuwa o umiiyak kung pakikinggan ang kanyang tinig? At nagsusumigaw naman na tulad ng humihiyaw na tuwang-tuwa ang mga anak na matatapat ng Ama. Kaya, ang nais ng Ama, pananalig ay gawin, pagtitiwalay tupdin, siya ang balikatin at siya ang magpapasan ng anumang pasanin, sapagkat sa balikat niyo'y kapiling at kailan may di masasakitan ang sinuman. Natuwirang siya ang naasahin, aasahan at pakikinggan, sapagkat siya ang noon, ngayon at kailanman, ang gumagawa ng tumpak, ang gumagawa ng tama, ang gumagawa ng marapat, ang gumagawa ng dapat, ang gumagawa ng hiwaga, ang gumagawa ng himala, at ang gumagawa ng di magagawa ng tao sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Ulit-ulitin mang basahin ng banal na aklat, mayroon pa ring ipahahayag ang Espiritu ng Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya, inaari nyo bang mga lingkod kayo? Magsaya kayo kung totoo kayong mga lingkod. Masaya ba kayo? Paano ang saya nyo? Totoo ba sa puso nyo? Inaari nyo bang mga anak kayo ng Ama? Magsaya talaga kayo at maligaya. Sapagkat, kung minsan, ibabalita, babagyo, hindi naman pala totoo. Kung minsan naman sasabihin, lumihis, dumuloy ang bagyo. Di sa makatwid may balitang di totoo. Ngunit ang salita ng Ama, totoong totoo. Buhay ba ang Ama? Patotoo lamang ng Ama na walang makakasuri ng ganap na totoo at totoong totoo sa linikha at lilikhain pa niya. Sa makatwid, kapag salitang tao lamang, di mo pakakarubdubin. Kapag salita ng Ama, iyong pakanamnamin. Kapag siya ang naghari, pagagalakin kang tuwiran. Kapag pagkatao mo, igogopo ka ng kalooban mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga. O anak, di ba't di ka na nahihilo? Sa makatwid, ano naman ang ininom mong gamot dito? Mayroon ba? Anong nagparaan at paanong naging daan para mawala ang paghihilo mo? Sa makatwid, anak, mapalad ka. Nakinabang ka sa dakong ito na wala kang nilago. Yaon ang patotoo na hiwag at himala ng Ama na kung kikilos siya, may magagawa siya. Ano ngayon ang palagay ng tao? Si Kunching ba ang nagpapagamot o gumagamot?
ang nagpapagamot ay tao, at ang gumagamot ay Ama. At ang nagpapagamot dapat mag-isip-isip na siya ang isipin at wag ang sarili at kapwa-tao. Sapagkat iba siya, iba sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At wag kayong hahanap ng makakakampi nyo na tapat at totoo. Ang tunay na hanapin ninyo, ang Amang tapat at totoo. At yung mga taong anak niya na may takot sa Kanya, hindi kayang lokohin ang espiritu niya. Sapagkat alam nila, makahulagpos man sila ng ilang panahon, siguradong sisingilin sila. Kaya yung nasa totoong espiritu, hindi sila manloloko. Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat takda-takda lamang yan. Pag nilayan yung ganap, kung ang lahat ng natuklasan ng tao ay siya ngang totoo, dapat maging sabinhi ng palay. Lahat ng gumagamit sa sinasabing sinuri na maraming aanihin, dapat lahat ng gumamit na yan sa mahal na binhi, maganda ang nagsisiani at inaani. Buhay ba ang Ama? Yaon lamang ang maliwanag na patutuo ng Ama. Halimbawa'y, pinaganda ng ani dahil natuklasan, magandang umani ito, ginamit ito ng tao. Dinatal ng Ama ang ulang malakas. Maganda ang sinibol. Aani ka pa ba ng maganda kung nangalagas? Sa makatwid, ang inaani ng tao sa Ama pa rin, magmumula ito. Kaya't matutunang suriin at pasalamatan siya sa tuwina. Nang sa gayon, kung papaano siyang nalulugod na tutuwa, patuloy kang bigyan ng pagpapala. At hindi naman lahat ng naghihirap, ibig sabihin walang pagpapala. Kung hirap na hirap man ang buhay sa pananaw ng kapwa mo, ngunit itong mahirap ng buhay na ito'y masaya at maligayang totoo, mas maligaya at masaya sa mayamang tao, di ba't pinagpala ito ng Ama? Sapagkat hindi kayang bayaran ang kapayapaan, hindi kayang bilhin ang kagalakan, hindi kayang palakasin ng anumang yaman ang lupang katawang lumot-lumong, lugmok na lugmok. Kaya't kapag ito ay sumasa inyo, ang kapayapaan, ang kagalakan, ang kasiyahan, mayaman kayo. Yaon ang kayamanang di mabubungkal, yaon ang kayamanang di kakalawangin, yaon ang kayamanang di uuurin. Subalit, yamang mga anak kayo ng Ama, mananahan ba kayo sa hirap at pagkaaba? Kung totoo tapat kayo sa Kanya, tulad nitong si Abraham, dumanas ng sakit at dusa, ngunit at pasubali, tinamasa yaman ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Iniuulat ko sa inyo kung totoo kayong nakikinig. Ang totoo at marapat na sa akin binibigkas, hindi ito katotohanan. Paano makakarinig ang nakikipagkwentuhan? At paano mawawawaan ang aking tinuturan? Kung gusto mong huwag makinig, huwag mo nang sirain pa nakikinig. Pabayaan mo yung nakikinig at huwag ka nang makinig. Lumabas ka na lamang para hindi ka makarinig. At yung kapwa mo nakikinig, pabayaan mong makinig. Kung totoo kayo nagtungo rito para sa mabuting espiritu at banal na salita, pakikinggan nyo ito. Kung totoo kayong mga lingkod, hindi kayo sasabay sa kwentuhan. At kung totoo kayong mga tao, ang pakikinggan nyo'y aral. Hindi ang kwentuhan ninyo at mga tanong-tanong, kahit na ano pang tinatanong nyo at sinasabi, iba pa rin ang winiwika ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang di makabata ay lumisan, ngunit ang nakababat at makatotohanan ay manahan. Sapagkat ang katotohanan ay dapat manahan, at ang katulusiraan ay dapat na mawaglit kailanman, ay di dapat mangibabaw. Ang may pandinig ay nakarinig. Tandaan ninyo, alalahanin nyo kung anong ginawa ng Amang mabuti sa buhay nyo. Huwag yung ginagawa ng kapwa nyo tao.
Sapagkat kung walang ginawang mabuti ang Ama, walang gagawing mabuti ang kapwa-tao nyo. At ang lahat ng mabuti ginagawa ng Ama para sa mabubuting mga anak niya. Kaya nga't masama at mabuti pinagsama-sama para masala niya ang totoo sa Kanya. Ang may pandinig ay makarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal, alalaong baga, maghirap ang loob nyo kung di kayo totoo. Subalit magagalak matutuwa kayo kapag totoo kayo sa puso nyo. Yan ang pawang katotohanan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Wala akong parunggit ni patama ni anuman. Ngunit ang pawang katotohanan ay marapat kong ibigkas kanino man. Sapagkat kung magsisiraan na lamang ang sinumang taong nilalang, wala na dapat ang kabanalan. Yan ang pawang katotohanan, mga minamahal. Kung tinatalakay nyo't sinusunod nyo'y kabanalan, uuriratin nyo't susuriin ang kabanalan. Hindi ang uuriratin nyo't hanapin ay kamalian ng sinuman upang inyong pagsabihan at sasabihin ng kung ano-ano, kanino-kanino, at bakit-bakit, at bakit gayon. Kaya ang sasabihin nyo'y tama, tumpak, at dapat. Buhay ang Ama. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sa dakong ito, pagharian kayo. Sapagkat panahon na para mga tuto. Sapagkat damit mang nakakalat kapag inapuhap ng may-ari nililigpit. Sapagkat kalat man ang basura kapag naapuhap ng may-ari, tinatapon at sinusunog na. Panahon na rin para maging ganap ang isip kung totoong tao'y matwid. Matatanggap niyo ang mabuting panukal at salita para sa inyo at para sa lahat. Sapagkat ang wika ng Ama, pagal na ang aking espiritu sa pagpaparaya ko sa inyo. Hirap ng galugarin nitong mundo para apuhapit hanapin ko ang totoo. Kaya't daratalang takda ng aking pananala at ito ang dapat nyong paghandaan mga tao sa lupa. Sapagkat kung baga sa inyong mga tinanim, di nyo alam kung kailan bubunutin. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Ganang kuntsing na pagkatao. Suriin nyo kung paano mapag-aaralan ito. Kayong matatalino, bulayin ang tinuran ko. Kung ganang pumasok sa diwa nyo. At ngayoy hatulan nyo ang babaeng ito. Kung siya lamang ang naghahaka-haka ng wika ko. Kay galing naman niya't kay talino. Paano niyang nabigkas ito sa inyo? Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Paano niyong iisipin na kayo'y pinatatamaan kung wala kayong laman ng isipan at damdamin na gayon ang pakinggan at gayon ang pinakikinggan? Sa makatwid kayo na rin mismo ang umaamin, kaya kayo nagsasabing pinatatamaan, gayon ang gawa ninyo. Sapagkat kundi gayon ang ginagawa nyo, hindi kayo magsasabing pinatatamaan kayo. Sa makatwid, kung ano ang nalalasap nyo, siyang inyong ninanamnam. At kung ano ang naririnig nyo, siyang inyong sinasabi. Hindi nyo narinig ang wika kung totoo, kaya't iba narinig nyo. Kaya iba sinabi nyo, iba laman ang puso nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Yaon ang pawang katotohanan. Ang isda na bibingwit sa sariling bibig. Kaya't kung di ninyo iniisip ang gayon, hindi kayo yaon. Ngunit kung inisip ninyo, kayo nga yaman, kayo'y tao lamang. Haleya karamaleya neya, ho aleya neya karamaleya anam. O taong aking mga minamahal, magbulay kayong tuwiran sa aking tinuran, pag nilayang lubusan. Paano nyo mabubuhay ang kapwa nyo? Paano nyo mapapagaling ito? Paano nyo masasabi
totoo ang puso nyo. Kung malinis ang damdamin nyo'y totoo nga kayo at walang iniisip na kahit nano sa kapwa nyo. Hindi ngayon nakatitig kayo sa akin, matwid nga ang gawa nyo. Ang taong matapang at demonyo ang kapipi. Kaya niyang gawin ang magmaang-maangan, subalit sa totoo, ako pa rin nakalilirip niyan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahana, matwid ang tinuran ko, ang matwid na tao'y tatanggap nito. Subalit ang baluktot ang isipan, magpupuyos, magngingit-ngit ang damdamin. Kung nais niyong maging totoo, halughugin niyo banal na salita ko. At kapag nahalughog niyo, namnamin niyo ito kung totoo ito. At kung hindi para sa inyo totoo, sinong totoo? Kayo bilang tao? Huwag na ninyong basahin ang banal na salita sa Biblia niyo. Totoo pala kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Ang pagtatama ay pagmamahal. Ang pagtutuwid ay pag-aakay. Ang pagmamali ay tao. Demonyo ang kapiling nito. Ngunit ang pagkiging totoo at marapat na tao, pinagnanasahan niya'y ama niyang buhay sa tuwina. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sa damdamin niyo'y mararamdaman ito. Kung masaya at maligaya kayo, namnam na namnam nyo, tigib ng galak kayo, sapagkat ang layo nyo'y maitama at maituwid kayo. Subalit kung ibalayo ninyo at pang sarili isipan nyo, puyos na puyos ang dibdib nyo, nagpupumiglas ang salita nyo, na pagkatapos nito'y may sasabihin kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, huwag na kayong magsipaglingkod. Kung puro gagawin nyo'y pagtatama sa kapwa nyo'y parunggit na lamang. Sapagkat ang amay hindi gayon. Labis ang pagmamahal kanino man. Kaya't ang nais niya'y magmahala ng sino man at di magkaroon ng hidwaan. Kaya't kung totoo tapat kayo, yaon ang nanaisin nyo. At kung tama't tumpak kayo, magmamahal kayo kahit kanino. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, lihim ninyong pinagdudot-dot sa daliri nyo, nabasa ng making mga mata. Lihim ninyong pinabatid, pinabot sa kapwa nyo, narinig ng aking tenga. Sapagkat yan ang patuto, may tenga ang aking espiritu. May mata ang aking espiritu. May boses, may tinig ang aking espiritu. So may inyong kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Gawin nyo ang tama. Kayo'y may tatama at may tutumpak. Gawin nyo ang marapat at di kayo masasaktan na magiging huwad. Gawin nyo ang tumpak at kayo'y magiging marapat at dapat. Gawin nyo ang sama, wag ang sa sarili nyo, kakampi nyo'y siya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Tulad ni Maria, ni Elizabeth, ginawa ang sama, sinunod ang sama, siya ang sinunod nila, na siya at nagalak, ano man ang naganap sa buhay nila. Ang may pandinig ay nakarinig, kaya't nag-umapaw, nagsiawit na may galak. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Mapapalad kayong nakatatanggap
at nakapagbubulay sa matwid na marapat, subalit kayong mga twiran na tawang damdamit kaisipan, daratal din ang takda ng hangganan niyaan, na makikita niyo ang dapat at tumpak, at kayo'y magiging bilig na itlog. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, magiging bilig na itlog. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayong ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kapag may dumarating kayong pagkatao, alalahanin nyo yung mga ginagawa nyo, may makikinabang na kapwa nyo. Huwag ninyong alalahanin yung sarili nyong damdamin na nasasaktan kayo. Sapagkat kung ang Ama ang nasa puso't isipan nyo, hindi nyo pakikinggan yung nasasaktan damdamin nyo, kundi ang iisipin nyo, yung salita ng Ama, para maalala nyo ang habilin niya sa inyo. Ang anak ko, anak na mahal ko, huwag sarili mo alalahanin mo, kundi ang mga makikinabang sa iyo. Buhay ba ang Ama? At siya ang totoong lingkod, hindi naalala ang sarili, sapagkat ang sarili mo nilalagak mo sa Ama, at siyang bahala sa iyo, kaya damang-dama mo siya. Ngunit kapag nilalagak mo ang sarili mo sa sarili mo, kawawa ka. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Mag-alab nawa tulad ng kulay ng candy na ito ang pagmamahal nyo sa Ama. At nang lubos-lubos nyo na siyang madam at makilala, huwag ang sarili nyo ang damhin nyo at alalahanin. Ang alalahanin nyo yung wakas nyo. Sa ngayon kung nagagawa nyo ang mali na nakakahulagpos kayo, tatandaan nyo lahat ng mali, may takda ang pagtatak ng Ama. Sapagkat sisibol at sisibol kapag may butas. Sisibol at sisibol kapag may butas. Tandaan ninyo. Ngunit kapag buo, walang sisibol. Alam kong ano ba ang ibig ko sabihin? Pag ang drum ninyong nilalagyan ng tubig ay may butas, sigurado sisibol. Lalabas at lalabas ang nasa laman niya. Ang laman nito sa loob. Kaya, yan din ang may tinatago sa dibdib. Kahit anong gawing paglilihim, lalabas at lalabas man din. Kaya, gawin nyo nang maging ganap sa Ama, nang hindi kayo tago ng tago, at hindi kayo lihim ng lihim. Gawin ninyo ang marapat, nang kayo'y maging ganap. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa
tagasunod. Sapagkat may kaloob na sa mga lingkod. At dapat na lamang nilang pahalagan yun. Sapagkat masigit pa lang pinangamtan nila. Masigit pa yung tinamot kinamtan nila kung pahahalagahan lamang higit pa sa yaman. Kaya't magparaya na kayong mga lingkod. Kung tapat ang inyong mga puso, mabubusog ang inyong pinaglilingkuran, matutuwa kayo. Kahit gutom kayo, sapagkat nakita nyo sugang kapwa nyo, maligaya na kayo. Yan ang totoong may bukal sa puso. Alala umbaga, yan ang pawang katotohanan, mga mahal ko. Narinig mo, magparaya na kayo sa mga tagasunod nyo. Sapagkat mas mainam ang sila'y mabusog at patuloy na busugin. Baka sakaling maramdaman din yung amang inyong kinamtan kung totoo nyong nararamdaman. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa iyo may nakalaan. Hindi sa iyo yan, bigay mo, di kaya ta nakakarinig. Mayroong magandang mangyayari. Hindi sa inyo yan, bigay niyo sa mga lingkod. Sa mga tagasunod. Pag binagisan kayo, mga tagasunod, para sa inyo yan. Pag binagisan kayo, mga lingkod, para sa inyo yan. Alam kong magagawa ang Ama. Ano ba ang ibigtaran? Bakit gayon ang ginawa? Tandaan ninyo, mga pinilit hinirang kung tapat kayo. Kahit hindi sa palagay nyo'y nakikita kayo at pinagbibigyan kayo. At napagparaya kayong totoo. Isang araw susun-susun sa gunso ng paghahari ng Ama sa inyo. At nagaganap ito sa mga totoong tao. Hindi sa mga pasubali, talusira at balimbing naman yan. Buhay bang Ama? Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. May tanong ako sa inyo, mga minamahal ko. Paano ba napapakita na lumalago ang gawain? Para may nabubuo? Ang gawain ito, hindi katulad ng ibang samahan na magbubuo ka ng korporasyon. Pagkatapos ay may panuntunan kayong susundin. Pangtao yan. Subalit ang dapat sundin dito, ang mga aral ng Ama. Kapag totoo kang nakikinig at totoo kang tagasunod, totoo kang anak ng Ama, ang mga aral niya ang hahanapin mo. Sa puso mo ay dadamhin siya. Sa isip mo, ang salita niya ang mananahan sa iyo. Kaya kahit wala ka at naririto, pantay ang puso mo at isipan mo sa Kanya. Ang tanong ko naman sa inyo, sa isang mag-aaral, sino ang nakapapasak? Ang laging pumapasok o ang laging lumiliban? Sa isang mag-aaral, nasusukat ba? Tanungin kita, mahal na garo ko. Sa isang mag-aaral, anong sukatan ninyo para ito'y sabing matalino?
sa papaanong magagamit niya ito sa kalokohan. Sa makatwid, kapag matalino ka at ginamit mo ito, mapapabuti buhay mo. Ngunit maraming matalinong tuso. Kaya di bali nang mangmang ka sa mundo, huwag ka lang tuso. Di ba ga? Subalit sa talinong pang-espiritual, kapag ito ang talino ninyo, ni hindi nyo iisipin at sasabihin sa kapwa nyo ang makasasakit kahit kailan. Kapag matalino kayong totoo sa larangan ng espiritual at ang espiritu ang nagahari sa inyo, tatandaan ninyo mga mahal ko, kailanman bago nyo sabihin, susuriin nyo muna yaan. Hindi kung ano ang pumapasok sa isip nyo, binibigkas sinasabi. Sapagkat nililimin nyo muna kung ito'y dapat o hindi, kung ito'y marapat o hindi, kung ito'y tumpak o hindi. Sapagkat ang espiritong sumasa inyo, siyang magsasabi sa inyo, wag ito, wag yan. Subalit pakatandaan ninyo, gaano man kagandang layo ninyo at kaganda ang hangarin nyo, may patutupad ang Ama sa inyo na pagsubok sa inyo. Para nang sa gayon, doon ay pagmasdan kung totoo tapat kayo. Sa kabila ng mga ginagawa ninyong magpapakabuti ninyo, kung may tinupad pat hindi magandang naganap sa buhay nyo, kung totoong maganda at mabuti ang ginagawa nyo, at totoong tapat kayo sa Kanya, doon naman mapapatotohanan na ang pananalig mo'y di natigatig at di nabahala. Sapagkat yan ang katotohanang tinanggap mo siya. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, ang mga totoo at tapat sa Kanya, pinagahari ay siya. Hindi ang sarili, hindi ang sariling damdamin at isipan. Kaya, mayroon mang nanakit ng damdamin nila, hindi matitigma ng hindi magandang isip, kundi papatag, tutulog, magpapahinga, at kung kailangan gamitin siya, pagagabit sa mabuti, hindi sandi, marapat at dapat. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Disin sana, pagbulayan ninyo, si Abraham, sinabing maliwanag ng Ama, Abraham, paularin ko ang iyong buhay. Subalit bakit dinala doon sa matitigang at walang makuha man lang na kahit anong tubig, ni walang makain ng kanyang hayupan? Naglakbay pa ng pagkahaba-haba. Naglakad. Walang sasakyan. Ngunit at pasubali. Bakit? Hindi ba nahabag ang Ama? Sa palagay niyo, hindi siya nahabag. Hinirang nga siya, kinalugdan nga siya. Pero ba't pinahintulot niyang maghirap muna siya? Maglakad muna ng pagkalayo-layong paglalakbay. Sapagkat sa dakong kanyang pinahintulutan na doon ay tumungo, mayroon pala siyang gagawin. Kung tunay kayong mga lingkod, yung mga binagdaraanan ninyo, pagbubulayan ninyo, hindi ngayon naganap ito sa buhay nyo, dapat hamakin nyo kapwa nyo at kayo humamak sa sarili nyo. Kung tunay at tapat kayong kilala nyo ang Ama, pababatin niya bakit ito ay ganyan at gayon. Sapagkat ang Ama ang nagtuturo ng mainam. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Maligaya ka na ba, anak? Masaya ka na ba, anak? Nakikita naman sa iyong kaanyuan. Ngunit, magagalit ba kayo kung di ora mismo ay gumaling ito? At magagalit ba kayo kung mayroon hindi gumaling sa inyo? Anong karapatan nyo? Di bagat dapat magtanong kayo sa Ama, o ba't di kayo gumaling? Subalit di nyo tatanungin si Kunching, ba't di mo ako napagaling? Bakit yung mga nag-aral di nyo matanong, ba't di ka ako gumaling sa iyo? Karami kong ginastos. Tao, pagbulay kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya't ang puso nyo'y libiin, ang tatanggapin at pananahanin, upang sumibol ang galak nyo, mag-umapaw ang tuwa nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam,
Nekkaramanayahana, Nekkaramanayahana. Buhay ba ang Diyos? Galit ba kayo? Parang natahimik po kayo, panandalian. Ayan ang pagkatao. Oh, galit ba kayo? Nakaunawa ba kayo? Nakaramdam ba kayo? Nagdamdam ba kayo? Salamat naman. Pag nagdamdam kayo, tanungin nyo si... Sino tatanungin po? Kahirap kayang pag-aralan ng mga salitang iyan, ano? Kung naman pong pasasakitan ko pang isip ko para pag-aralan yan, hindi na ako maglilingkod, matutulog na lang ako. At kung wala naman pong nakikinabang, hindi na rin ako maglilingkod. Di para ako luka-luka. Sinasayang ko yung aking araw. Yun ang luka-luka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Para kayo hindi tanong ng tanong, tumagon kayo sa pulong. Para hindi kayo nagtatanong, tumipon kayo sa isip niyong magaling, ng magaling na salita at balita. Para hindi kayo nahihirapan, hanapin niyo ang amang pinakamagaling at tuturuan kayo ng galing. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Para kumini siya nakagumanda, tumawa ka ng tumawa. Para halimbawa ay mag-blooming ka, abay wag mong mairita, wag kang mairita kahit may dinadala. Sapagkat kapag naiirita ka, pagkatao ka, kapag natatawa ka, espiritu yan. Buhay ba ang Diyos? Espiritong mabuti, hindi espiritong madali namang malaman yan. Pag naiirita ka, pag nagagalit ka, pag nagdadamdam ka, anong espiritu meron sa inyo? Tanungin mo si Buddha. Pinatatawa lang kita. Pero si Ama, sigurado sasabihin, anak, masamang espiritu yan. Kasi ako'y taga-aliw, taga-galak, tagapagdulot ng kapayapaan. Kaya makakatulog ka kahit mayroon kang ewan ko ba, di ko alam, bakit nagkaganyan ang buhay ko. Ewan ko ba, di ko alam, di ko pinili ang aking ginugustong ito. Ewan ko ba, di ko alam, di ko pinili ang buhay kong ito. Ewan ko ba, di ko alam, subalit walang dapat pagsisihan, pagkat ama'y naramdaman. Ewan ko ba, di ko alam, bakit nga ba ako'y nagkaganyan? Ewan ko ba, di ko alam, kung aking ipapawnawang tuwiran. Ewan ko ba, di ko alam, di ko kayang ito ay isaysay, subalit ang amang sakiganap na nakakakilala, siyang nakababatid ng lahat. Siyang nakababatid, siyang nakababatid, siyang nakababatid ng lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Magaling ka na, ha? Halika nga. Sapagkat kapag mahal mo ang Ama, pati di mo kaano-ano'y mahal mo. Sabihin mo nga, wow!
Hindi siya makapagsalita. Wala siyang nakikita. Yan ang palagay nyo, kinuha lang siya. Para sambitin ko sa inyo ang ganito. Yan ang tao. Tulad ng batang ito. Parang walang naririnig siya ng hawak-hawak na. Subalit, gusto niyang magsalita. Ngunit ang kausap niya ayaw titigin. At iba pinakikinggan. Yan ang taong nakikinig sa sarili niya. Hindi sa salita ng Ama. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Parang wala siyang naririnig. Parang wala siyang nakikita. Parang wala siyang alam. Alam naman na alam ang ginagawa niya. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Diba? Ba't di ka makatitig? Ako may hawak sa'yo, hindi sila. Yan ang tao. Ang amang hawak-hawak ang buhay nila, di nila makita ginagawang mabuti sa kanila. Ang patuloy na minamasdan ay kapwa nila at sanlibutan ang sinusunod pababay-babay pa. Ano ibig mo sabihin? Oh, sige, bumabay ka ng bumabay. Babay pa. Ayaw mo naman ngayon. Pag pinagagawa ko, ayaw mo. Pag di ko pinagagawa, ginagawa mo. Yan ang tao. Kung ano pinagagawa ng Ama, ayaw nilang gawin. So, balit ang ayaw ng Ama, patuloy ginagawa ito. Akala nyo, mayroong istorya. Sapagkat kung bilang pagkatao lang ang batang ito, hindi yan magagawa. Ngunit yan ang patutoong kumikilos ang Espiritu para pati bata ay gamitin sa inyo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Oh, iyan na. Akala iaalis na sa kanya, kaya iiyak na. Yan ang tao. Pag inalis sa kanyang magulang, iiyak kapag mahal niya. Ngunit ang tao, sino ba totoong magulang? Ayaw niya po kasi nang sumisigaw ka lang. Sisigaw pa rin ako. Sisigawan kita. Oh. Yan ang tao. Kapag wala na sa Ama, tsaka iaabot siya. Tsaka niya haabutin. Eh, paano kung ayaw ka nang abutin ng Ama? Kaya habang hawak ka niya, paabot ka na sa Kanya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Nako. Kapag tapat ang Diyos, dapat nadarama po yun sa puso, no? Masaya po ba kayo? Maligaya po ba kayo? Aba, talaga namang maligaya May tanong po ako sa inyo. Kapag hindi na po ba kayo nagtutungo rito, ibig sabihin ayaw nyo na rito. Ano po ang dahilan? Kayo na nakakaalam niyan, hindi ko na dapat alamin. Tama po ba? Tama po ba? Sa makatwid, hindi lahat ng hindi na nagtutungo rito ay ayaw dito. At wala nang nakukuhang napapala. At ang tanong ko naman po, nagpunta po ba kayo dito dahil sa biyaya lamang? Kaya po ba gusto nyong pumunta rito para kayo yumaman at pagpalain kayo? Ano po ang gusto nyong pagpalain at yumaman? Ay, magaling po yan. Tama-tama, tumpak na tumpak. Sapagkat itong gawain pong ito, hindi gawain ng pagpapayaman sa larangan ng sanlibutan. Hindi po kayo makakakuha ng yaman dito at wala pong kayamanang ibibigay dito sa inyo. Kaya wag sabihin ng nagtutungo rito, wala namang napapala. Kaya eka ako umalis doon. Ay, walang lumalago. Hindi eka lumalago.
Walang lumalago. Ano po bang paglago ang gusto ninyo? Paglago ng ano po ba gusto ninyo? Magtapat nga po tayo. Tapatan nga po tayo. Ano po bang paglago ang gusto nyo? Ano pong paglago? Paglago po ba ng pananampalataya nyo o paglago ng kabuhayan nyo? Ay, kay sarap naman pong pakinggan. Yan ang totoo na dapat nyong pakinggan. At dapat ninyong magawa sa buhay. Sapagkat kapag lumago ang inyong pananampalataya at yumaman, tumatag, tumibay ang inyong pananampalataya, kasunod na po yung mga iyon. Sapagkat ang tutunan, kahit naman po hindi kayo pumupunta rito at hindi kayo nagpunta rito, ganun na rin naman ang buhay nyo, di po ba? Subalit, kung tumanggap kayong totoo, may naiba. Ano naiba? Anong naiba? Ano ang naiba nang ika'y nagtungo rito? Puso mo'y binago, naggalak ang totoo. Kapag tinanggap mo at Ama ang sumayo, sigurado, sigurado, galak na galak ang puso mo. Subalit kung di mo siya nadama, paglisan mo'y ano-ano ang kwento. Kapag di ka naging ganap na, maaalibad, bara ng isip mo. Kapag ang Ama sumasa iyo, maraming kwentong mabuti ka sa mundo. Ano man ang kaganapan, mawawawaan mo, maliligayahan niya ang puso mo. Kaya't kung may kaganapan sa buhay mo, na dinadamay mo'y kapwa-tao, anong malay nito, tanong malay ng iba, bakit ka kasama sa iyong kwento? Halika tao, akong harapin mo. Halika tao, sa akin magtanong ka. Halika tao, akong kausapin mo. May maisasagot ako sa iyong totoo. Halina kayo mga mahal ko, magnilay at magkulay, magtanto na tuwiran, Diyos Ama ay pakinggan. Walang maliw ang aking alay, walang hanggan ang aking pagmamahal, walang katapusan ang aking patnubay, lahat kayo'y aking ginagawaran. Ang may pandinig ay nakarinig. May tanong po ba kayo? May tatanong po ba kayo? Tanong nyo nga po, dahil yan ang nasa isip may nag-isip. Paano kaya niya yung kinakanta? Ba't kaya ganun? Tanongin mo yung nagpapakanta. Kung kaya mo naman, ulitin mo, kantahin mo. Tama ba ga? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Kung masaya kayo, bakit ganyan ang ngiti nyo, maasim? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Tandaan ninyo, ganito lamang po yan Ito po ang sinambit at pinagnilayan ko na totoong totoo. Anak, nasusukat ang pananampalataya ng tao sa mga kaganapang hindi nila gusto. Ngunit bakit pinahintulot ko at naganap ito sa inyo? Upang do'y sukatin ko ang kalaliman nyo. At kung paano lumalalim kayo, maaarok nyo ako. At kapag naarok nyo'y madaraman nyo ako. Sapagat ako ay dulot ay mabuti. At ang dulot kong mabuti siyang magpapalubag ng loob nyo. Kapag naglubag ang loob ninyo, siguradong sigurado, magagaanan pati puso nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Subalit, hindi ibig sabihin na masaya at maligaya kayo. Pananaw ng kapwa nyo, hindi nyo na pinoproblema ay problema nyo. Hindi lamang nila alam, problema nyo pa rin ito, di naman nawawala sa inyo. Ngunit ako lamang ang naglilibang at umaaliw sa inyo. Yan ang patutong ako'y sumasa inyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Hindi pa nawawala, nandun pa rin. Habang hindi pa ito nakakaalis at habang hindi ito nalulutas. Ngunit bakit nga ba hindi ka nabibigatan at nahihirapan? Sapagkat ako ang nagbibigay lakas at sigla, tapang at katatagan. Tanggapin ninyo at magaganap sa buhay nyo. Mahal
na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, pinakamahirap sa lahat ang dayain mong sarili mo. Na magsabi kang masaya ngunit hindi naman. Na masabi kang maligaya, hindi naman. Na magsabi kang payapa, hindi naman. Paano ba ang payapang sinasabi? Yung paghiga mo, wala kang iniisip ng kahit na ano. Sapagkat pag nilagak mo na sama at tapos mo ng nilagak, ipipikit mo mata mo't pahihimbingin ka. Pagmulat mo'y nandoon pa rin, hindi pa lutas. Ngunit siya ang nagbibigay ligaya sa'yo dahil hindi mo naiisip. Alam mo, siya'y may magagawa sa'yo. Buhay ba nga, Ama? Buhay ba nga, Ama? Buhay ba nga, Ama? At pagkatapos ng nalutas ito, at nilutas niya sa kaparaan at kapangyarihan niya, doon mo masasabing, Diyos ko, buhay ka nga pala. Kaya kailangan may mangyari sa buhay nyo para mapatutuhanan ang pananampalataya nyo. At ang pananampalataya nyo, tibay at tatagan nyo, patututuhanan ang may buhay na buhay siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba nga, Ma? Tulad ng kaganapan kay Maria at Elizabeth, sa hiwagang ginanap ng Ama sa buhay nila, napatutuhanang buhay siya sa kanya. Kaya naman, itong si Elizabeth, nadama ang espiritu sa katawan ni Maria at nang madama, masayang masaya, pati si Juan Bautista na hindi pa lumuluwal sa tiyan niya. Buhay ba nga, Ma? Ano ba ang ibig kong ituran? Ang espiritu at kapwa-espiritu. Naroroon ang pagpupumiglas na gusto ng lumuwal sa katawan ng tao upang maramdaman na ang bagong silang na espiritu ng Ama sa buhay nila. Buhay ba nga, Ma? Buhay ba nga, Ma? Kaya kapag nailuwal na't naisilang, yun ang patotoo. Bagong silang ka na. Kaya iyong dating si ikaw, patotohanan mo. Magpatotoo ka. Pinatotohanan mo. Nagayon ka sa dating buhay mo. Kaya nang makilala mo ang Ama, hindi ka nagayon sa tulad ng dati kung sino ka. Kung sino ikaw, kung sino ka, at sino ikaw. Ikaw, ikaw, ikaw. Buhay ba nga, Ma? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O ikaw, anak, kumusta ka na? Sa makatwid, nakinabang ka rin. Yan ba'y hindi dapat pahalagahan ang mga nakikinabang? Kung pahahalagahan ninyo ang pagkatao ninyo, kung totoong lingkod kayo, anong napahalagahan yung kapwa nyo tao? Subalit kung ang pahahalagahan nyo yung kapwa nyo tao, ang Ama magpapahalaga sa inyo. Kaya't ang pahalagahan nyo yung kapwa nyo, yamang ginagamit kayong totoo nang magamit kayo sa totoong paggamit ng banal na espiritu. At huwag kayong paggamit sa huwad na espiritu. Nang sa gayon, may pakinabang na mabuti ang kapwa nyo tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kapag halimbawa kayo tagasunod na o kayo'y mga hinirang, wala kayong nagagawa. Yung ginagawa nyo, kayo naghahanap buhay, natural yan. Ginagawa nyo na yan sa bilang taong normal kayo. Ano na iba nang hinirang kayo? Anong silbi ng pagkahirang nyo kung wala kayong naiibang ginagawa at nagagawa sa kapwa nyo? Kaya dapat may pakita kayong naiba't iniba. Yaon ang pruweba na tumatanggap ka at nakatanggap ka sa pagkakaibang iniba ng Ama. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneya. Nekkarameneyahana. Nekkarameneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, tapat ang Diyos, masaya kayo, may linggo po bukas, kaya walang gawain. Kaya ano po sasabihin? May Lunes pa. Ganyan po ang Ama. Pwedeng magbaktaw ng isang araw, ngunit pagdating ng Lunes, siya pa rin. Subalit hindi babaktaw ang kapangyarihan niya at gagawin niya. Kahit anong araw may gagawin at magagawa siya.
Kaya kahit linggong wala kayo rito, asahan niyo siya, may gagawin pa rin siya sa inyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Ganap ba ang Diyos? O ikaw naman, kumusta? Gumagaan ba? O bumibigat pa? Kung makagayon ng gumagaan, may pinagagaan at gumagaan. Di ba ganito rin dati ang kamay mo? O di kung katulad ka niya, magaganon ka rin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kumusta? Pareha na Ama. Ano? Oh. Hoy, tumitig ka sa akin. Ayan, nakita mo rin ako. Anong nakikita mo? May sungay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, masaya po ba kayo? Maligaya kayo? Dahil masaya at maligaya kayo, ano po dapat natin gawin? Purihin, purihin ka Ama. Purihin, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka Ama. Purihin, purihin ka Ama. Kahit sa gitna ng dusa, buhay na buhay ang Ama sa tuwina. At di nawawalay siya. Kaya't damhin mo lamang sa puso mong anak na tumanggap. At di siya mawawalay sa'yo. Purihin, purihin ka Ama. Purihin, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka Ama. Purihin, purihin ka Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya tayo na. Uwi na tayo. Mga minamahal, nawa po'y huwag kayong magdamdam at huwag kayong magdamdam sapagkat may gawain pa po mamaya, subalit mayroon po kaming mahalagang pupulungan muli dahil hindi po pulong ng pangtao kundi pagtitipon para sa banal na espiritu upang sa gayon lalo pa po mapag-igting ang paglilingkod ng mga lingkod. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya may Lunes pa, ang mabuting makiusap at ang mabuting tumanggap, ang Ama ang naglahad at tinanggap ng mga tumanggap. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso nyo at matigib kayo ng ligaya, tapat at totoo. At sa gayon makita nyo kung paano ang Diyos na mahiwaga sa buhay nyo magdulot ng higit pang galak sa puso nyo.